Kabanata 411. Ginoong Collins, Ginoong Low, hanggat nais ninyong bumili ay papayagan kayo ng Synth Ion Group, nakangiting wika ni Harvey. Mabuti, nakahinga ng maluwag sina Jacob at Anson. Sa maikling panahon lamang ay naubos na ang mga una at pangalawang antas na enerhiyang pampalusog. Dahil limitado ang supply, karamihan ay nakakuha lamang ng pangalawang antas, at ang iba naman na nasa hulihan ay hindi na nakabili kahit isa. Hindi nakakuha si Jacob ng kahit isa sa unang antas at 200 piraso lamang ng pangalawang antas ang kanyang nakuha. Ngunit itinuring pa rin itong swerte kumpara sa marami na umuwing walang dala. Halos mapangiti si Fane nang makitang nag-aagawan ang mga tao sa gamot. Habang nagtatalo ang iba upang makakuha ng unang antas ay nakabili na siya ng 1,000 piraso. Iniuugnay niya ito kay Leon na siyang nag-column sa kanya ng maaga tungkol sa paglulunsad. Ginoo, napakatalino ninyo, puri ng kanyang mga tauhan. Siyempre, narito ang ilang dosenang unang antas na enerhiyang pampalusog. Kunin ninyo ito, tandaan ninyong pagbutihin ang inyong pagsasanay at huwag ninyo akong ipahiya. Inihagis ni Fane ang isang maliit na lalagyan na may 30 hanggang 40 piraso. Maraming salamat, Ginoong Paul. Tuwang-tuwa ang mga tauhan. Ang ibang pamilya ay nag-aagawan pa lamang upang makakuha ng kahit 100 piraso, habang ang iba ay wala talagang nakuha. Ngunit si Fane ay bukas palad na nagbigay sa kanyang mga tauhan. Ginoo, uuwi na ba tayo dahil mayroon na tayo? Tanong ng isa sa kanila. Huwag muna, maghintay pa tayo. Naubos na ang mga enerhiyang pampalusog, ngunit nagbebenta pa rin ang Synth Ion Group ng mga pampaganda, pampahaba ng buhay, at iba pang pampalakas. Kailangan ko ring bumili ng mga ito para sa aking kapatid at mga magulang, nakangiting sagot ni Fane. Napakabuti ninyo, Ginoo. Narinig ko rin na maglulunsad din sila ng mga gamot panlunas sa sugat at pampadaloy ng dugo. Madalas namang magkapinsala ang mga mandirigma kaya makabubuting magtabi tayo nito, mungkahi ng isa pa. Tama iyan. Bumili tayo ng kaunti sa bawat isa, tumatango na sagot ni Fane. Nang marinig ng iba ang kanilang pinag-uusapan ay napagtanto nilang kung napakabisa ng mga enerhiyang pampalusog ay tiyak na ganoon din ang kalidad ng ibang gamot na ibinebenta ng kumpanya. Sa isang iglap ay nagpasya ang lahat na sundin ang ginawa ni Fane at bumili ng bawat uri ng gamot. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa aming mga enerhiyang pampalusog. Ngayon ay ipagpapatuloy na natin ang pagpapakilala sa iba pang aming mga gamot. Bukod sa mga mandirigma at tagapagmana ng makapangyarihang pamilya ay imbitado rin ang maraming mararangal na kababaihan sa seremonya. Ang mga negosyante at mararangal na kababaihan ay naroon din upang makakuha ng mga gamot tulad ng pampaganda at pampahaba ng buhay. Dahil napatunayan na ang bisa ng mga enerhiyang pampalusog at nagkaroon na ng tiwala ang lahat sa mga produkto ng Synth Ion Group, agad na nagagawa ng mga panauhin sa natitirang mga gamot. Hindi kasing mahal ng mga enerhiyang pampalusog ang ibang gamot, at ang presyo ay nasa 100 hanggang 1,000 lamang bawat piraso. Dahil naunang inihanda ni Leon ang mga ito para sa malawakang paggawa ay hindi nagkaroon ng kakulangan sa supply tulad ng sa naunang gamot. Gayunpaman, ang paglulunsad din ng mga ito ay nagdulot ng matinding tuwa at sigla sa lahat. Sa likuran ay nanatiling nakatayo si Gilbert at matalim na tinitigan ang entablado habang seryoso ang kanyang mukha. Ang 4 na dakilang pamilya ay magkakaribal, at bawat isa ay nagsisikap na maunahan ang iba, at hindi naiiba rito ang pamilyang Yang. Kamakailan ay naging usap-usapan sa buong lungsod ang bagong linya ng mga produktong pampaganda na inilunsad ng Elegante Group. Kilala ito sa mataas na kalidad at abot kayang halaga, kaya malaki ang naging kita nito at nagpakita ng malaking pag-asa para sa hinaharap. Ang Elegante Group ay pag-aari ng pamilyang Yang at halos naungusan na nila ang ibang pamilya pagdating sa yaman, ngunit bigla na lamang itong nahadlangan ng itatag ng mga share ang Synth Ion Group. Batay sa tagumpay na nakamit ng Synth Ion Group sa loob lamang ng isang araw, ay tiyak na malalampasan nito ang kasikatan ng Elegante Group, na hindi magandang balita para sa pamilyang Yang. Naiisip na ni Gilbert na sa tulong ng Synth Ion Group ay madaling mapapabagsak ng pamilyang Shear ang natitirang 3 dakilang pamilya. Nakakainis. Saan nagmula ang Synth Ion Group na ito?
Kung hawak ng mga Shear ang mga formula ng mga mahiwagang gamot na ito, bakit hindi nila ito inilunsad noon pa? Bakit ngayon pa lamang? Napakahina-hinala ng pangyayari, mariing bulong ni Gilbert habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Halos maabot na ng pamilyang Young ang pinakamataas na posisyon sa 4 na angkan, ngunit bigla na lamang itong naabutan ng pamilyang Shear. Samantala, seryoso ring nakamasid si Anson sa mga pangyayari. Kahit na matagumpay ang elegante group noon, hindi ito gaanong inalintana ni Anson dahil ito ay tungkol lamang sa negosyo. Ngunit iba ang kaso sa pamilyang Shear. Ang ipinakitang kakayahan ng Synth Ion Group ay higit pa sa inaasahan. Malinaw na sa malapit na hinaharap ay magiging pinakamakapangyarihan na ang pamilyang Shear at walang sinuman ang makakahadlang. Hindi ito nais ni Anson at ng kanyang pamilya, ngunit wala silang magagawa maliban na lamang kung makakahanap din ng paraan ng ibang angkan upang makipagsabayan. Nang matapos na ang seremonya ng paglulunsad ng Synth Ion Group, tumingin si Cynthia kay Leon at sinenyasan itong sumunod sa kanya sa likuran ng entablado. Abala pa sina Harvey at ang iba sa pagbebenta ng mga gamot sa entablado kaya walang ibang tao sa likuran. Cynthia, ano ang nais mong pag-usapan natin? Tanong ni Leon. Ikaw ang punong tagapamahala ng kumpanyang ito, kaya nais kong ipaalam sa iyo ang kinita natin ngayong araw. Tinatayang umabot na sa mahigit 260 milyon ang kabuuang benta, at ang malinis na kita ay nasa mahigit 130 milyon. Masayang balita ni Cynthia. Bagamat nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ang kabuuang ari-arian ng pamilyang Shear, tila hindi malaking halaga ang 100 milyon, ito pa rin ang kauna-unahang pagkakataon na namahala si Cynthia sa isang negosyo. Labis ang kanyang tuwa na sa unang araw pa lamang ay nakamit na nila ni Leon ang ganoong kalaking tagumpay. Ano, mahigit 130 milyon ang malinis na kita? Ganoon kalaki? Gulat na tanong ni Leon. Tulad ni Cynthia ay ito rin ang kanyang unang pagtatangka sa pagnenegosyo, at ang tagumpay na ito ay sapat na upang matiyak ang maginhawang pamumuhay habang buhay. Tuwang-tuwa si Leon. Ang kabuuang yaman ng 4 na dakilang pamilya ay hindi lalampas sa 100 bilyon. Kung makakakuha ang Synth Ion Group ng ganito kalaking kita sa bawat araw ay hindi magtatagal at magiging pinakamakapangyarihan na ito sa buong lungsod. Napagtanto ni Leon na sa paglipas ng panahon ay mawawalan na ng dahilan sina Gilbert at ang pamilyang Young upang tutulan ang kanyang pagsasama kay Iris, kaya napangiti siya. Ngunit agad ding napalitan ito ng pag-aalala. Ang tagumpay na nakamit ng Synth Ion Group ay dahil sa mga enerhiyang pampalusog na nangangailangan ng napakaraming mahahalagang sangkap, kabilang ang ilang uri ng halamang gamot na tumatagal ng mahigit 100 taon bago magamit. Naubos na ang lahat ng nakaimbak na sangkap ng pamilyang Shear upang makabuo ng 10,000 piraso ng gamot. Kung hindi sila makakahanap ng panibagong supply ay mahihirapan silang magpatuloy sa paggawa, at halos imposible nang maulit ang tagumpay na kanilang naranasan ngayon. Maaga pa upang magdiwang. Nang makita ang pag-aalala sa mukha ni Leon ay sinabihan siya ni Cynthia. Huwag kang mag-alala, Leon. Hindi namin alam na magagamit pala ang mga sangkap na iyon sa paggawa ng gamot, kaya kaunti lamang ang aming naitabi. Magsisimula na kaming maghanap at sisikapin naming makabuo ng panibagong kargamento sa lalong madaling panahon. Ngunit sa kabila ng kanyang sinabi, alam ni Cynthia na napakabihira ng mga sangkap na kailangan, at kahit makahanap pa sila ay hindi pa rin ito sapat para matugunan ang pangangailangan ng lahat ng pamilya sa lungsod. Tiyak na hihigit ang pangangailangan kaysa sa supply, ngunit magiging kapaki-pakinabang pa rin ito ng Synth Ion Group. Kapag lalong naging mahirap makuha ang gamot ay lalo ring lalakas ang impluwensya ng kumpanya. Nag-usap na sila ng mahaba ni Benedict at napagpasyahan na ang pangunahing ibebenta ng Synth Ion Group ay ang mga karaniwang gamot, habang ang mga espesyal na gamot ay magiging bahagi lamang ng kanilang mga produkto. Kahit na mangangailangan ito ng panahon at pagsisikap, sa loob lamang ng 1 hanggang 2 taon ay maaabot din ng kumpanya ang antas ng yaman ng 4 na dakilang pamilya. Sa ganitong paraan ay magiging karapat-dapat na rin ako kay Iris at makapagpapakasal na sa kanya, naisip ni Leon. Ito ang kanyang pinakamalaking hangarin. Leon, may isa pa akong sasabihin. Nagtabi kami ng 1,000 piraso ng unang antas na enerhiyang pampalusog at narito ang kalahati nito.
Ipinag-utos ng aking lolo na ibigay ito sa iyo, wika ni Cynthia habang inilalabas ang ilang lalagyang gawa sa jade at iniabot kay Leon. Limitado lamang ang mga pinakamataas na uri ng gamot na ginawa ni Leon at 270 piraso lamang ang nakuha ng pamilyang Shear. Dahil hindi ito sapat para sa pangangailangan ng kanilang mga mandirigma, ay lihim na nagtabi si Benedict ng 1,000 piraso ng unang antas. Ngunit dahil magkatambal ang pamilyang Shear at si Leon, ang isa ang nagbibigay ng sangkap at ang isa naman ang gumagawa ng gamot, ay napagpasyahan ni Benedict na nararapat ding makatanggap si Leon ng kalahati ng kanyang itinabi. Ganyan ang paraan ni Benedict sa pagnenegosyo. Ako, sapat na ang natitira kay Leon ng pinakamataas na uri ng gamot at wala siyang gaanong pangangailangan sa unang antas. Nais sana niyang tanggihan ito ngunit nagbago ang kanyang isip nang maalala na tila lubhang kailangan din ito ng pamilyang Yang. Sige, tatanggapin ko na lamang, nakangiting sagot ni Leon. Naisip niyang magagamit niya ito upang mapalapit at mapasigla ang loob ni Gilbert, na tiyak na makatutulong sa kanyang hangarin kay Iris. Sa sandaling iyon ay narinig nila ang mga yabag at pumasok si Harvey na may ngiti sa kanyang mga labi. Ginoong Wolf, Cynthia, ano ang inyong pinag-uusapan? Wala naman. Ibinabalita ko lamang kay Leon ang aming kinita sa araw na ito, paliwanag ni Cynthia. Ginoong Shear, tamang-tama ang inyong pagdating. Mayroon akong nais ipagkatiwala sa inyo, wika ni Leon. Ano yon, nagtatakang tanong ni Harvey. Nangangailangan ako ng ligaw na panax o ugat ng halamang fleece flower na tumubo ng mahigit 500 taon. Maaari bang hanapin ito agad ng pamilyang Shear? Nasa sukdulan na ng yugto ng pagninilay si Leon at malapit nang makatawid sa yugto ng pagtatatag. Ang mga halamang iyon ay maaaring gamitin sa paggawa ng espiritual na gamot. Sa 1 piraso pa lamang nito ay tiyak na aahon na si Leon sa kanyang kasalukuyang antas. Ang yugto ng pagtatatag ay katumbas ng antas ng dakilang guro sa mga mandirigma. Kapag naabot niya ito ay magkakaroon siya ng lakas na katumbas ng isang nasa gitnang antas ng dakilang guro. Maging isa na siya sa pinakamakapangyarihan sa kanyang henerasyon at makakaharap pa niya ang mga nakatatanda. Kaya napakahalaga para sa kanya na magkaroon ng gamot na ito. Ginoong Wolf, bakit ninyo kailangan ng mga iyon? Nais ba ninyong gumawa ng mas matibay pang uri ng gamot? Naalala pa ni Harvey na nabanggit na noon ni Leon na maaari siyang gumawa ng mas mabisang gamot kung magkakaroon ng mga sangkap na iyon. Tama iyan. Kapag nakuha ninyo ang aking hinihiling ay tiyak kung makakamit ninyo ang antas ng dakilang guro. Ang espiritual na gamot ay isa sa pinakamatinding lihim ng sinaunang sining, at alam ni Leon na hindi ito dapat ibunyag sa iba. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 415. Nasa sukdulan na ng antas ng lakas si Harvey at ang isang gamot na dalisay na lakas ay sapat na upang matulungan siyang maabot ang antas ng dakilang guro. Napakabuti naman yan. Sa una ay natuwa si Harvey, ngunit agad ding kumalma nang mapagtanto kung gaano kahirap makahanap ng mga halamang tumubo ng mahigit 500 taon. Ginoong Wolf, sa totoo lang ay napakabihira ng mga iyon, at kahit sa amin ay hindi madaling makamit. Ngunit huwag kayong mag-alala, magpapadala ako ng aking mga tauhan sa mga kalapit na lungsod upang magtanong at ipagbibigay alam ko agad sa inyo kapag may mahanap ako. Sige, hihintayin ko ang inyong magandang balita, nakangiting sagot ni Leon. Matapos pag-usapan ng tungkol sa mga sangkap ay kumuha pa si Leon ng ilang pampaganda at pampahaba ng buhay bago bumalik sa loob ng bulwagan. Pagkabalik niya ay tinanong siya ni Iris, Leon, hindi kita nakita kanina sa loob. Saan ka nagpunta? Bumili lamang ako ng ilang gamot. Ito ay tinatawag na pampaganda. Pinakamabisa ito para sa mga kababaihan at nakatutulong upang mapanatili ang ganda ng anyo. Wika ni Leon habang inilalabas ang isang lalagyan at iniabot kay Iris. Maraming salamat, masayang tinanggap ito ni Iris. Kahit naabot kaya lamang ang halaga nito ay labis pa rin siyang natutuwa na naalala siya ni Leon. Basta't nagustuhan mo ay hindi mo na kailangang magpasalamat, nakangiting wika ni Leon sabay abot sa kamay ni Iris. Namula ang mukha ng dalaga.
Kakasang-ayon pa lamang niyang maging kasintahan si Leon at nahihiya pa rin siya sa mga ganitong pagpapakita ng pagmamahal, lalo na't maraming tao sa paligid. Sa takot na may makakita ay dahan daw ang binawi ni Iris ang kanyang kamay, at nagwika Leon malapit nang matapos ang seremonya, umuwi na tayo. Sige, tara tumanggo si Leon at sabay silang naglakad palabas. Matalim na tinitigan ni Gilbert ang dalawa habang masayang nagkukwentuhan. Nag-alangan siya sandali ngunit sa huli ay sinundan din sila kasama ang ilang tauhan. Sa labas ng gusali ng Synth Ion Group ay nakarating sina Leon at Iris sa pwesto ng mga sasakyan at handa nang sumakay nang marinig ang pagbuga ng hininga mula sa kanilang likuran. Bata matagal na kitang hinihintay. Lumapit si Theodore kasama si Gordon at ang iba pang mga tauhan. Sino kayo, nagtatakang tanong ni Leon habang tinitingnan ito. Nakita niya itong nakipagtalo kay Harvey kanina sa seremonya. Leon, ito si Theodore, ang panganay na anak ng pamilyang Fields. Pagpapaliwanag ni Iris na may halong pag-aalala, iniisip kung ano ang nais nito. Panganay na anak ng pamilyang Fields. Sa palagay ko ay hindi tayo magkakakilala. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Tanong ni Leon. Huwag ka nang magkunwaring walang alam. Nasira mo ang plano ng aming pamilya noong nakaraan, at pagbabayaran mo iyan. Sigaw ni Gordon. Kayo ang sumalakay kay Cynthia. Nang makita ni Leon si Gordon ay agad niyang naunawaan kung bakit puno ng galit si Harvey kay Theodore. Sa di kalayuan ay nakatayo si Gilbert kasama ang kanyang mga tauhan at pinanood ang pagharang ni Theodore kina Leon at Iris. Ginoo, nasa panganib si binibining Iris. Dapat ba tayong kumilos? Tanong ng isa sa mga tauhan. Huwag muna, mukhang kay Leon lamang ang layunin ni Theodore, kaya hindi siya gagawa ng masama kay Iris. Hayaan muna nating makita ang mangyayari. Kapag nagtangkang sakta ni Theodore si Iris, doon na tayo makikialam, alanganin na sagot ni Gilbert. Ang pamilyang Young at pamilyang Fields ay hindi direktang magkaribal, at alam niyang hindi magiging padalos-dalos si Theodore upang saktan ang dalaga. Tungkol naman kay Leon Wolf, naisip ni Gilbert, nagkaroon pa ng lakas ng loob na ligawan ang aking anak. Hindi gusto ni Gilbert si Leon, at matutuwa pa nga kung mapapahiya ito ni Theodore. Mas mainam pa nga kung sa ganitong paraan ay makikita ng kanyang anak kung gaano kawalang halaga si Leon, at tuluyang itigil ang kanilang relasyon. Tapos na ang seremonya at nagsisimula ng umuwi ang mga panauhin. Dahil sa dami ng mga sasakyan ay hindi napansin ni Leon at Theodore ang presensya ni Gilbert sa di kalayuan. Theodore, ano ang nais mo? Tanong ni Iris. Iris, Young, ito ay usapin lamang namin ng batang ito. Huwag kang makialam. Ayokong magkaroon ng gasgas ang iyong magandang mukha. Nakangising wika ni Theodore habang tumitingin ng may pagnanasa sa anyo ng dalaga. Tulad ni Anson ay kilala rin si Theodore bilang isa sa mga mapaglarong lalaki sa lungsod, at hindi may kakaila ang kanyang kasamaan. Bilang itinuturing na pinakamagandang dalaga sa buong lungsod ay pangarap siya ng marami, at hindi rin naiiba si Theodore. Dahil sa paggalang sa katayuan ng pamilya ng dalaga ay pinipigilan niya ang kanyang sarili, ngunit lihim pa rin itong humahangad. Bukod kay Iris, si Cynthia pa ang isa sa mga kinikilalang maganda at madalas niyang isipin kung paano niya maaangkin ang dalawa. Theodore, hindi mahalaga kung mayroon kayong alitan. Siya ang aking kasintahan, at kung nais mo siyang saktan ay kailangan mo munang lagpasan ako. Matapang na pahayag ni Iris habang humaharang sa harap ni Leon. Ano, siya ang iyong kasintahan? Gulat na tanong ni Theodore habang tumingin kina Leon at Iris. Puno ng inggit ang kanyang puso na nagawang makuha ni Leon ang loob ng dalaga. Sa di kalayuan ay lalong sumeryoso ang mukha ni Gilbert nang marinig ang pag-amin ni Iris. Inaalala niyang baka madala lamang si Iris ni Leon, ngunit hindi niya inaasahang magkakaroon na agad ng ganitong ugnayan ang dalawa. Masyadong mabilis ang mga pangyayari at higit pa ito sa kanyang inaasahan. Lalong tumindi ang galit ni Gilbert kay Leon. Kung kanina ay nais lamang niyang mapahiya ito ni Theodore, ngayon ay tila nanag na sa kanyang isipan na mabuti pa kung tuluyan ng mapalayo o mapahamak ang binata. Iris, maaaring natatakot ang iba sa pamilyang Young, ngunit hindi ako. Wala akong pakialam kung siya pa man ang iyong kasintahan. Sinira niya ang aking plano at hindi siya makakatakas sa araw na ito.
Umalis ka sa harapan ko kung ayaw mong mapahamak ka rin. Mariing wika ni Theodore. Hindi mahalaga kung sino si Leon, at kahit na maging manugang pa ito ng pamilyang Yang ay magkapantay lamang ang kanilang katayuan sa lipunan. Hindi na natapos ni Iris ang kanyang sasabihin nang pigilan siya ni Leon. Iris, ako ang may kinalaman dito. Hayaan mong ako ang humarap sa kanila. Humakbang si Leon pasulong at inilagay si Iris sa kanyang likuran upang maprotektahan ito. Ngunit malakas si Theodore, at nag-aalalang bulong ni Iris. Bagamat hindi naman ganap na walang laban si Leon, alam niyang ang panganay na anak ng pamilyang Fields ay isa sa mga pinakamahusay na mandirigma sa kanilang henerasyon. Sa tingin niya ay walang pag-asa si Leon na manalo. Huwag kang mag-alala, ako ang lalaki, at tungkulin kong protektahan ka, at hindi ang kabaligtaran. Bukod pa rito, ano ngayon kung siya ang panganay ng pamilyang Fields? Wala akong pakialam, mahinahon ngunit matatag na sagot ni Leon. Nakagalit na niya sina Jacob at Anson noon pa man, kaya wala na siyang pakialam kung madidagdagan pa ang kanyang mga kaaway. Kung hindi man siya nag-api ng dalawa, ay wala rin siyang dapat ikatakot kay Theodore. Napakayabang mo, sigaw ni Theodore sa matinding galit. Ginoong Fields, sinaktan at pinahiya ako ng batang ito noon pa man. Pahintulutan ninyo akong makipaglaban sa kanya. Nais kong makaganti sa kanyang ginawa. Masamang wika ni Gordon. Sa nakaraang pagtatagpo nila ay napansin ni Gordon na kahit walang nakikitang daloy ng lakas sa katawan ni Leon ay katumbas pa rin ito ng lakas ng isang nasa unang antas ng innate state. Si Gordon naman ay nasa gitnang antas ng ngunit sa tulong ng gamot na kanyang nainom kanina ay umangat pa ito sa mas mataas na antas. Sa antas na iyon ay madali lamang para sa kanya na mapabagsak si Leon. Sige, turuan mo siya ng leksyon. Huwag kang magpigil, ngunit siguraduhin mo lamang na hindi siya mamatay. Ako ang mananagot sa anumang mangyari. Batay sa ulat ni Gordon ay alam niyang nasa mababang antas lamang si Leon, kaya sigurado siyang kayang-kaya itong pabagsakin ng tauhan. Hindi na nag-atubili pa si Theodore at ipinagkatiwala na kay Gordon ang gawain. Bata, maghanda ka sa iyong kapalaran. Sigaw ni Gordon habang itinuturo si Leon. Leon, mas marami sila sa atin. Huwag kang magpa-dalos-dalos. Hinawakan ni Iris ang braso ni Leon ngunit hindi na siya nakapagpatuloy pa. Iris, huwag kang mag-alala. Magiging maayos lang ako. Magtiwala ka sa akin. Pagpapakalma ni Leon bago humakbang pasulong. Tumahimik na lamang si Iris at wala nang nagawa kundi ang magtiwala. Lumala na ang pangyayari at wala na siyang ibang pagpipilian. Hindi mo inaasahan na darating ang araw na ito, hindi ba? Sinugod mo ako ng patalikod at sinaktan, dahilan upang manatili akong nakahiga sa loob ng mahigit kalahating buwan. Ngayon ay magbabayad ka sa kahihiyang idinulot mo sa akin. Matalim na tumingin si Gordon kay Leon. Magpasalamat ka na matanda. Tinanggihan ko na lamang ang pagkakataong tapusin ka noon, kaya nakatakas ka pa. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ka na muling mapapalad. Mahinahon ngunit may paghamak na sagot ni Leon habang nakatingin kay Gordon. Walang saysay ang iyong mga salita. Mamatay ka na, batang hamog. Sa matinding galit ay biglang tumakbo si Gordon palapit kay Leon at itinutok ang kanyang kamao patungo sa dibdib nito. Leon, mag-ingat ka, sigaw ni Iris. Nagsasanay na rin siya bilang mandirigma, kaya naramdaman niya ang bigat ng lakas ni Gordon, kahit hindi niya tiyak ang antas nito. Sa kabilang banda ay wala namang nakikitang daloy ng lakas sa katawan ni Leon kaya masyadong halata ang pagkakaiba ng dalawa. Mabilis ang tibok ng kanyang puso sa takot. Sobrang yabang ng batang ito. Panunukso ni na Theodore at ng kanyang mga tauhan habang tinitingnan si Leon na parang isang hangal. Nasa mababang antas lamang si Leon kaya tila naghahangad pa ito ng kamatayan sa paghamon kay Gordon. Ganoon din ang nasa isip ni Gilbert. Si Leon ay isang ulila na minsan nang nag-asawa, at tila walang kakayahan, samantalang si Gordon ay isang bihasang mandirigma na madali lamang makapagpabagsak sa kanya. Ito ang nais ko, naisip ni Gilbert. Sana ay matuto ang batang ito sa ginawa ni Gordon, kung hindi ay ako mismo ang magtutuwid sa kanya. Iyan lamang ba ang iyong kayang gawin, at nagmamalaki ka pa? Mapanghamak na wika ni Leon sabay hagis ng kanyang kamao. Bang!
Kasabay ng nakabibinging tunog ay tumama ang lakas ni Leon sa dibdib ni Gordon. Agad na inihagis palayo si Gordon na parang isang manikang nasira at bumagsak ng malakas sa lupa matapos bumangga sa isa sa mga nakaparadang sasakyan. Kapwa natigilan sina Gilbert at Theodore. Walang sino man ang umasang matatalo ni Leon si Gordon sa isang hampas lamang. Paano ito nangyari na tila hindi ka panipaniwala? Hawak ni Gordon ang kanyang dibdib na puno ng pagdududa. Tiyak niyang nasa mababang antas lamang si Leon. Gordon, sinabi mong nasa unang antas lamang ang batang ito. Ano ang ibig sabihin nito? Seryosong tanong ni Theodore. Hindi niya naramdaman ang daloy ng tunay na lakas sa pag-atake ni Leon, kaya hindi niya matukoy kung ano talaga ang antas ng kakayahan nito. Ngunit kung nagawang talunin ni Leon si Gordon na nasa pinakamataas na antas ng innate state, imposibleng nasa mababang antas lamang ito. Ginoong Fields, tiyak kung nasa mababang antas lamang siya noon. Tiyak na gumamit siya ng mapanlinlang na paraan. Matalim na tumingin si Gordon kay Leon. Alam na niya kung gaano katuso ang binata mula sa kanilang nakaraang pagtatagpo at hinala niyang may ginamit itong panlilinlang, kung hindi ay hindi niya madaling matatalo si Gordon. Tama na, naglaban kayo ng patas, anong panlilinlang pa ang magagawa niya? Kahit mayroon man ay nakita na natin. Impit na sigaw ni Theodore. Ngunit napipi agad si Gordon at hindi nakasagot. Ginoong Fields, kakalampas pa lamang ni Gordon sa kanyang hangganan at maaaring hindi pa sanay sa kanyang bagong lakas. Pahintulutan ninyo ako naman ang humarap sa kanya. Mungkahi ng isa pang tauhan. Huwag na, may kakaiba sa batang ito. Ako na mismo ang haharap. Ayokong mapahiya pa lalo kung isa pa sa inyo ang mabibigo. Mapanghamak na wika ni Theodore habang humahakbang pasulong. Ang pinakamalakas niyang tauhan ay kapantay lamang ni Gordon, kaya kung hindi ito nagtagumpay, ay walang saysay na ipasubok pa ang iba. Bata, hindi mahalaga kung anong gimmick ang ginawa mo. Isipin mong malas ka at nakasalubong mo ako ngayong araw. Ituturo ko sa iyo kung ano ang tunay na kahulugan ng kawalan ng pag-asa. Ngumisi si Theodore at inilabas ang kanyang tunay na lakas na tila matalim na talam na humahaplos sa hangin. Nahirapan si Iris na labanan ang bigat ng presyon, at namutla habang dahan-daang umuurong. Nasa sukdulan na ng antas ng innate state. Seryosong wika ni Leon. Bagamat may pagkakataon siyang makalaban ang isang nasa ganitong antas, napakaliit naman ang tsansang manalo dahil halos magkapantay lamang sila ni Theodore. May kasama ring mga mandirigma si Theodore, at kung magsasama sila ay tiyak na matatalo si Leon. Tama ang iyong hula, heto ang aking atake. Ngumisi si Theodore at mabilis na sumugod kay Leon. Sa harap ng kalabang kapantay niya sa lakas ay hindi nagpa-dalos-dalos si Leon at umiwas sa bawat hampas, ngunit agad ding sumunod ang panibagong atake. Sa isang iglap ay nagpalitan na ng suntok at sipa ang dalawa. Alam ni Leon na mas marami ang kalaban kaya habang ipinagtatanggol ang sarili ay nag-iisip siya ng paraan upang manalo. Sa ngayon, ang pinakamainam na gawin ay mapabagsak muna si Theodore, bago pa man makatulong ang mga kasama nito. Dahan-daang pinabagal ni Leon ang kanyang galaw habang umiiwas, na inakala naman ni Theodore na pagkakataon na upang lalong palakasin ang kanyang puwersa. Di nagtagal ay tila nasa depensibong panig na lamang si Leon. Kaya pala, nasa mataas na antas ka na ng innate state at malapit na sa sukdulan. Hindi nakapagtatakang natalo mo si Gordon. Kabanata 420. Ngunit wala kang tunay na lakas, kaya ang mayroon ka lamang ay lakas na panlabas. Gaano man kalakas ang lakas na panlabas, sa simula ay hindi ito tumatagal. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagtiis. Ngumisi si Theodore at napagpasyahang si Leon ay isang mandirigmang nakasanayang gumamit lamang ng lakas na panlabas dahil hindi niya nakita ang daloy ng tunay na lakas sa katawan nito. Hindi pa nakakakilala si Theodore ng sinumang nakarating sa mataas na antas ng innate state, at sa pamamagitan lamang ng lakas na panlabas ay namangha siya na nagawa ito ni Leon. Ngunit nang walang tulong ng tunay na lakas ay hindi magtatagal ang lakas na panlabas sa mahabang laban. Dahil bahagyang mas mahina si Leon kaysa sa kanya ay sigurado si Theodore na madali na niyang mapabagsak ang binata. Gaya ng inaasahan ay namutla si Leon at nagsimulang umatras sa ilalim ng walang patid na pag-atake ni Theodore. Tapos na ito, batang hamog.
Huwag ka nang lalaban pa. Nang makakita ng pagkakataon ay mabilis na ibinato ni Theodore ang kanyang kamao patungo sa dibdib ni Leon. Alam niyang magdaranas ito ng matinding pinsala kahit makaiwas man o makaligtas. Tama, Ginoong Fields, talunin mo siya. Ang mga tauhan ni Theodore ay pawang mga mandirigma at napagtanto nilang malapit ng magwagi ang kanilang Panginoon. Masigla silang naghiyawan habang si Iris naman ay nanatiling nakatayo na puno ng pag-aalala habang pinapanood ang laban at namumutla na parang bangkay. Hindi pa tiyak kung sino ang magwawagi. Masyado kang nagmamadali. Ngumisi si Leon at saglit na tumigil bago gumanti ng hampas. May kakaiba. Naramdaman ni Theodore ang kakaibang pangamba nang makita ang kakaibang ngiti sa labi ni Leon, ngunit agad din itong nagpaaliw sa sarili. Wala akong dapat ipag-alala. Mas malakas ako kaysa sa kanya, at kung magkasabay kaming aatake siya ang masasaktan. Tiyak na ang iyong kamatayan, bata. Ngumisi si Theodore at lalong binilisan ang kanyang paghampas. Isang malakas na pagsabog. Bam! Isang napakalakas na alon ng lakas ang nagmula sa kamao ni Theodore at hamampas kay Leon, ngunit sa parehong oras ay lumabas din ang espiritual na lakas mula sa kamao ni Leon na sapat upang mapantayin ang lakas ng kalaban. Nagulat si Theodore na nagawang pigilan ni Leon ang kanyang buong lakas. Malinaw na mas mahina si Leon at hindi dapat makapagpigil ng tuwiran sa kanyang atake, ngunit sa huling sandali ay nagpakita ito ng kapantay na lakas. Bagamat nagulat ay agad ding nakabawi si Theodore. Sa pinakamabuting kalagayan ay kapantay lamang siya ni Leon, at kahit hindi niya ito matalo ay mahihirapan din naman si Leon na mapabagsak siya. Ngunit hindi alam ni Theodore na si Leon ay mayroong kapwa espiritual na lakas at tunay na lakas. Matapos mapigilan ang atake ni Theodore gamit ang espiritual na lakas ay pinakawalan din ni Leon ang kanyang tunay na lakas at muling hamampas. Ang mataas na antas ng natamong lakas. Tuluyang natigilan si Theodore nang sa wakas ay maramdaman ang tunay na lakas na nagmumula kay Leon. Madali sanang mapabagsak ni Theodore ang isang nasa ganitong antas, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon ay nagbago ang lahat.